Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 21, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayo makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino ang aking kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Kung naalala po ninyo, alam niyo po yung gospel nito. Recently lang, noong July 16, binasa natin ito. No? Pero for today, this is also the same gospel that we have para sa readings natin ngayon. Pero tingnan natin yung iba pang anggulo, no, ng gospel na ito. So una, mapapansin natin na hindi naman lahat ng tinatawag mong kapamilya ay iyong kadugo. Nakaka-relate po kayo? 'Di ba? Halimbawa po ay meron kang kaibigan na kung minsan itinuturing mong mas kapatid mo pa. Meron kang guro na itinuturing mong mas nanay pa. Meron tayong mga katropa na laging nariyaan. Sa gospel natin ngayon, may nagsabi kay Jesus, "Nariyan po ang inyong ina, nariyan po ang inyong mga kapatid." Pero hindi lahat, no? Hindi lahat ay hindi naman kagad lumabas si Jesus. Kundi anong ginawa niya? Tinuro niya yung kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid." Hindi nito binabawasan ng kahalagahan ni Maria o ng kanyang pamilya. Sa halip, pinalalawak ni Jesus yung konsepto ng pamilya. Sa kultura ng mga Hudyo, napakahalaga ng ugnayan sa dugo at angkan. Ngunit ipinapahayag ni Jesus na ang kaharian ng Diyos, merong isang mas malalim na kaugnayan. Ito yung ugnayan ng mga taong tumutugon sa kalooban ng Ama. Kaya sa madaling salita, ang simbahan ay hindi lamang isang organisasyon, hindi lamang ito isang samahan. Dapat ito ay isang pamilya. At bawat binyagan ay tinatawag na mamuhay bilang tunay na magkakapatid kay Kristo. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nagsasabi, "Pakiramdam ko, wala akong mapagsabihan. Marami akong kakilala pero kakaunti lang ang tunay na kasama. Pakiramdam ko, nag-iisa lang ako." Ito ang pinakamalaking sugat ng ating panahon ngayon, yung the feeling of loneliness. Sa kabila ng mga social media, ng mga group chats, na marami kang mga libu-libu mga followers, marami pa ring tao ang umuwi sa bahay na kapakiramdam nila ay walang tunay na nakakaunawa sa kanila. Kaya't napakagandang pakinggan yung sinabi ni Jesus. Hindi lang niya tayo tinatawag na mga tagasunod, kundi tayo ay tinatawag niyang pamilya. At ang pamilya ay hindi lamang nagkikita-kita kapag may okasyon. Ang pamilya ay nagdadamayan, nagpapatawad, nagbubuhat ng pasanin, nagdarasal para sa isa't isa. Marahil, ito rin yung hamon sa ating bilang simbahan. Hindi sapat na pare-pareho tayo nagsisimba. Kaya nga, ang tanong, kapag ba mayroong bagong taong pumapasok sa simbahan, nararamdaman man niyang may pamilya siyang natatagpuan.
Kapag may taong dumaraan sa matinding pagsubok, meron bang isang Kristiyanong malalapitan? Kapag may naliligaw na landas, may hahawak ba sa kanyang kamay at magsasabi, "Tara, hindi ka nag-iisa." Ang pananampalataya ay hindi lamang nating personal na relationship sa Diyos. Ito ay pagiging bahagi ng isang pamayanang marunong magmahal tulad niya. At ito ang paanyaya sa atin ng gospel ngayon. Kaya ngayong araw na ito, subukan natin kamustahin yung mga taong parang tahimik lang. Subukan nating tingnan ano nga ba ang tumatakbo sa kanilang isipan. Iparamdam natin na sila ay kapamilya, hindi sila nag-iisa. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil hindi mo kami tinawag ng mga estranghero. Tinawag mo kami iyong mga kapatid. Tulungan mo kaming maging tunay na pamilya sa aming tahanan, sa aming mga simbahan, at sa aming komunidad. Bigyan mo kami ng pusong marunong tumanggap, makinig, magpatawad at magmahal. Gawin mo kaming mga taong sa aming presensya ay maramdaman ng iba na mayroon silang tahanan at pamilyang matatakbuhan. Amen. Kaibigan, baka meron kang kakilalang pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Mga taong nawawalan ng lugar na matatawag na tahanan. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, sa group chat, kahit nga sa page natin kahit nga sa mga personal profile natin. Baka hindi mo alam, may isang sa simpleng pag-share mo, maging paalala sa taong iyon na hindi siya nag-iisa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.